Magandang umaga mga kapatid ko sa biyaya. Atin pong ipagpatuloy yung simple sharing lang ng aking thoughts regarding sa aking paniniwala sa the gospel of full grace. Basahin natin sa Galatians 3:26 hanggang 29. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin pala, tinuturing pala tayo ng mga anak ng Diyos mula nang tayo ay nanampalataya kay Kristo. Mula nang pinanampalatayanan natin yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Mula nung tinanggap natin siya at naniwala tayo na siya ang ating tagapagligtas. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan si Kristo ay ibinihis si Kristo. So, ibig sabihin, hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin, kundi ibinihis na si Kristo sa atin. Alam niyo mga kabiyaya, kaya nga po, ang Panginoong Diyos ay nalulugod sa atin, hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, hindi dahil tayo ay mabait, tayo ay masipag sa gawain ng Panginoon, tayo ay palasimba, paladasal. Hindi po, nalulugod po ang Panginoong Diyos sa atin simula nung tinanggap natin ang kanyang anak na Jesucristo at pinanampalatayanan natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya nalulugod sa atin. Kasi yun na yung nakikita sa atin ng Panginoong Diyos yung kanyang anak, si Kristo na. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na nalulugod sa atin ng Diyos kasi masipag tayo sa gawain, masipag tayong dumalo sa mga gathering about sa simbahan. Well, wala naman pong masama. Kasi yung mga magagandang gawa na yan is bunga na lang po yan ng ating pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Gumagawa tayo ng mabuti kasi yun na yung bunga ng Espiritu na nasa atin. Dahil mula nung tinanggap natin si Kristo, yung Espiritu ay tinatakan na tayo, silyado na tayo. Kasama natin siya araw-araw, nag-guide sa atin, nagko-convict sa atin. Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Kaya tayo masipag sa gawain ng Panginoon. Hindi dahil may contribution tayo para sa ikaliligtas natin. Hindi. Wala tayong ambag na kahit ano sa ating kaligtasan kung hindi doon lamang sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kahit yung ating pananampalataya, hindi natin pwedeng ipagmalaki. Sapagkat si Kristo, sapagkat ang Diyos ang naglagay sa puso natin ng pananampalataya. Siya yung unang nagmahal sa atin. Siya yung unang dumampot sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Hindi nga natin naiisip yung pananampalataya kung hindi binigay ng Diyos sa isip at puso natin yung pananampalataya. Kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Ang lahat ay biyaya lamang ng Panginoon. At sabi po dito, walang Hudyo o Griego, walang alipin o Malaya, walang babae o lalaki. Lahat ay isa kay Kristo. So lahat pala tayo, basta nanampalataya kay Kristo, tinanggap mo siya bilang sarili mo tagapagligtas, pantay tayong lahat, walang babae, walang lalaki, walang Malaya, wala nang alipin. Lahat tayo ay isa kay Kristo. At sabi po sa Tito chapter 3 verse 5, iniligtas tayo hindi sa mga gawa kundi ayon sa kanyang kahabagan. So maliwanag po dito na naligtas tayo hindi sa gawa kundi sa kanyang habag. Sa sobrang pagmamahal, sa sobrang habag, awa at biyaya, tayo po ay naligtas. At sabi po sa John chapter 5 verse 24, katotohanang sinabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita ay sumampalataya sa nagsugo sa akin at may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. So ibig sabihin po, lumipat na. So nailipat na